Yun, ang lakas oh. Ang luwang dito. Double giniling burger. Dahil madami ang nag-request, van ang gagamitin natin ngayon sa camping. At dahil maluwang yung sasakyan natin, dala ko lahat ng gamit ko. Ito lahat yung gamit na dadalhin natin. Mula sa pagluluto, pagkain, damit, tulugan, pati na rin yung ating entertainment, dadalhin rin natin. Ito nga palang van ko is High Ace Cargo. Ibig sabihin, pag binili mo siya ng brand new, wala siyang upuan sa likod. Ngayon, ang ginawa ko, nagpalagay ako ng 2 stereo seat sa gitna. Ganyan naman ang itsura sa likod, pinabinil ko na siya, at may 4 na hook para pagtalian ng motor. Ngayon, dahil ako lang naman mag-isa, tatanggalin ko muna yung isang upuan para mas maluwang. Ganyan na siya kaluwang ngayon. Dala ko nga pala tong camping trolley ko at dito ko nilagay yung mga gamit na medyo maliliit. Dala ko rin tong cooler ko at 1 galon tubig. So tara, sakay na natin. Alright, all set. Pwede na tayong bumiyahe. $1,000 diesel. 1,000. Kasi po sir? Hindi na. Ito lang talaga ang problema kapag naka 4 wheels ka. Ayun, traffic talaga oh. Kabila ano. So ayan nga pala yung papunta ng campsite. Yan yung signage niya. Turn right dito. Napapagitnaan pala siya ng tanim. Mukhang pinya. Ayan, naganap talaga ako ng campsite na hindi mahihirapan yung van. May off-roading siya pero kayang-kaya. Ayan oh. Tahimik. Lawak. Inabot na ako ng hapon sa biyahe kasi medyo nagbago ako sa travel time natin dahil naka 4 wheels nga tayo. Hindi kagaya kapag naka-motor tayo, singit-singit. Dito talagang kapag traffic, hinto ka talaga. Ayan yung gate ng campsite oh. God's Greenery Campsite, Lipa, Batangas. Let's go. Wah, linis. Hanapin lang natin yung caretaker para makapag-check-in tayo ngayon. So dito yung parking ng sasakyan. So mukhang ito yung reception area nila. Bali, saan po yung pwesto ng sasakyan, ma'am? Ang car camping po natin, sir, dito po sa side. Alright, ngayong nakapagbayad na ako, nabinayaran ko na ng buo kasi 1,000 pesos yung 1 person tas as car camper. So yung pwesto ng mga car camper is dun daw. Mukhang nasolo ulit natin yung campsite nila. Ang luwang dito. Tsaka ang linis. Yung grass, parang kakaputol lang kasi pantay-pantay siya. Ngayon, kahit saan pwede tayong magpwesto dito. Dapat yung sa ilalim ng puno. Mukhang maganda dun, oh. Ito yung napili kong pwesto kasi alam nyo naman kapag nag-stay ka sa loob ng sasakyan tapos strict yung araw, mainit, diba? Ngayon dahil may puno,
meron tayong shade so hindi masyado mainit. Para sa camping natin ngayon, eto muna yung magiging bahay natin. Ngayon, unahin kong i-set up yung lamesa. I-off ko muna yung dalawang ilaw na to kasi kumukuha ng power to sa baterya ng sasakyan mahirap naman baka yung sasakyan ng malobat. Magtatanggal na ako ng sapatos para pag sumasampa ako sa loob ng van hindi nadudumihan yung flooring kasi sa flooring ako matutulog, di ba? Dala ko yung Crocs ko ngayon. Mas komportable sa paa. Ito nga pala yung dati kong upuan nung hindi pa ako nakabili ng Black Dog. So ito yung may armrest at headrest. So dahil nakasasakyan naman tayo kaya dinala ko na. Kasi kapag nakatupi ito, malaki. Ito yung madalas nakakalimutan. Dapat unahin yung armrest bago ipasok yung sandalan. Dahil kapag nilagay mo na yung sandalan, hindi mo na masushoot. Ayan, sa mga nahihirapan pa rin mag-assemble ng upuan, gayahin nyo to. Sa una, isaksak mo dito. Yung pangalawa, doon sila madalas nahihirapan dahil mahigpit na. Ngayon pagka nahihirapan kayo, hilahin nyo to. Ayan, para namumove nyo. Tapos ipasok nyo dito. Ngayon, mas madali dito kasi i-slide mo lang. Ito yung pinaka the best camping chair na may headrest kasi antibay nung mga frame niya. Tapos ang presko niyang upuan. Ayan o. May armrest ka na, tapos may bottle holder. Then, may headrest ka pa. Tapos yung headrest niya, meron siyang foam. Kaya pag sumandal ka, ang lambot. O, di ba? Kulang lang siya sa medyo pahiga ng konti. Kasi medyo naka-upright position yung likod natin. Pero, at least may pahinga yung ulo mo, di ba? Sinet up ko lang tong upuan kasi kung uupo ako dito sa likod ng van, masyadong mataas. So, yung posisyon natin ngayon, yan, ganyan, di ba? Dalawa yung dinala kong fairy lights kasi papalibutan ko ng fairy lights yung likod ng van. Kulang lang yung mga magnetic hook ko, dadagdagan ko pa sana yung fairy lights kaso hindi rin aaabot yung mga hooks. Kumbaga ito ay practice lang muna kapag naka-van. Kapag nakasasakyan kayo, maganda meron kayong camping trolley. Kasi di ba pag nakasasakyan, ang dami mong madadala. So para hindi ka nagbubuhat lagi, yung isang ganun, tas minsan lumilipat-lipat ka ng pwesto. So maganda yung ganito kasi hinihila mo na lang. So tulad ngayon, lahat ng mga gamit ko, nandito lahat.
Ito nga pala yung mga battery ng mga fairy lights ko. So hindi pa ako nagpalit ng bago. Ito may gas-gas pa nga. Ito rin yung ginamit kong battery nung nakaraang vlog. Tapos yung dalawa, ginamit ko rin dati. So naipon lang. So hindi kasi ako nagtatapon agad. Hanggat may power pa siya, ginagamit ko pa. So open mo lang to. Tapos lagay mo lang yung mga battery na yan. Bago mo isara, testingin mo. Ayun, may liwanag pa. Ito naman yung isa. Yun. Ngayon, setup naman natin yung ilaw dito para maganda yung background natin. So, sakto, tatlo-tatlo per side. Tapos, 4 na ilaw para sa 4 na corners. Okay, testing. Yun, oh. Tapos yung mga ilaw. Yun. Ayan, maliwanag na. Kulang na lang magtinda ako ng kape dito. Sobrang liwanag eh, no? So ngayon, medyo sumipag ako mag-setup. Hindi pa naman ako nagugutom. So para habang nagluluto ako doon, maganda yung background natin. Kasi yung nakikita nating naka-bag silang ganyan. So, setup ko na yung higaan and for entertainment natin. Meron pa akong isang IGT table dito. Bidalido naman yung brand. So ito ay gawa sa bakal. Kaya mas matibay siya kumpara dun sa ginagamit kong pangluto. Eh yun naman ang ginagamit ko kasi nga nakamotor lang ako, so kailangan ko magaan. Yun kasi gawa sa alloy. Pero yun nga lang, medyo gumagalaw-galaw siya ng konti kapag napapwersa. Ito, ang downside naman, mabigat pero matibay. Ayan, pareho lang sila. So ito ay ilalagay natin dito. Yan, kasi merong kapalodo yung van, eh wala namang nakalagay dito sa ilalim niya. So, dito siya. Ngayon, lalagay mo lang to sa gilid. Magkabilaan yan. Tapos, yung mismong lamesa, ipapatong mo lang yan. Ito yung brand niya, Pidalido. So, ito ay tamang-tama bilang patungan ng TV, mas matibay. Tingnan nyo, oh. Diba? Tatag niya eh. Dito natin ipapatong ang monitor ngayon. Dala ko naman yung ating pang entertainment. Ayan. PS5. Ito yung body. Ayan. Ito yung PS5 ko. Ayan, dito ka. Katapos, hindi tayo makakapaglaro kung wala tayong CD. So, ito yung mga games ko. Ayan. So, pwede siyang laruin din ng pang PS4. Ito yung mga games ko pang PS5. Then, ito naman yung mga pang PS4. Ngayon, lalagay natin yan dito sa gilid. Para naman sa magandang sound quality, dala ko naman yung aking subwoofer na maliit lang. Ang tatak niya is Logi. Dito natin ilalagay sa left side. Tapos yung dalawang speaker sa likod ng monitor. Ngayon, para umandar naman tong mga appliances natin, kailangan natin ng power supply. So, dala ko yung aking power station. Ito, nakalagay siya sa bag. Yan. Ito, matagal na sa akin to, mga 2 years na. Ito yung EcoFlow River 2 Pro. So, hindi ito sponsor. Binili ko siya noon ng 40,000. Hindi ko lang alam kung magkano na siya ngayon. Ilalagay natin dito para na monitor natin yung battery life. Ngayon, i-plug na natin lahat para mamaya i-on na lang natin. Ito naman yung aking higaan. Ginamit ko na to dati. At ito ay inflatable bed na pang solo. Ang maganda pa dito, meron na siyang unan kaagad. Tapos ito naman yung air pump ko para malagyan natin ng hangin yung inflatable bed. Etong air pump ko na to, pwede siyang pangbuga ng hangin, panghigop ng hangin, at may ilaw siya. Meron siyang 3 adapter. So ito yung ilalagay natin. Sorry, medyo maingay lang.
Yan. Ito naman yung sa unan niya. Narinig nyo, maingay, di ba? Kaya dapat mag-setup kayo yung maaga pa lang para hindi kayo nakakaabala sa mga kalapit camper. Ako lang naman mag-isa dito, kaya okay lang. Sasara ko muna yung pinto para may konting privacy tayo banda dito. Ayan, kahit na sobrang liwanag sa loob, dahil naka-tinted naman yung ating salamin, hindi siya masyado maliwanag sa labas. May electric pan nga pala tayo. Dito naman nakalagay yung ating mga pinamili. Bumili tayo ng mga yelo dito lang sa tabi-tabi. Ayan, para laging malamig ang ating mga inumin. So, tayo ay magluluto na. Kunin na natin yung mga pinamalengke natin. Yung ibang sangkap nga pala dito ay bukas pa natin iluluto. Kaya pag-iwalayin ko na sila. Kaya yan ang maganda sa sasakyan ng gamit sa pagkakamping. Marami kang madadala. So ang unahin nating iluto ngayon ay creamy beef mushroom. Ito yung beef. Okay, so ito muna yung iluluto ngayon. Ito yung para bukas. Ito itatabi ko muna. Pagsamasamahin natin yung mga hindi kailangang lamigin. So ito ay ilalagay natin sa cooler. Itong iba dito na muna. Yan, kasama ng tinapay. Sa wakas, nadala ko rin tong malaki kong insulated tumbler at makakainom tayo ng malamig na tubig. So kanina pa to, nilagyan ko lang ng yelo. So kahit na medyo matagal yung biyahe, malamig pa rin siya. Sarap. Itong bago nating ilaw na binigay ni Ma'am Mio sa last vlog is medyo mahina na siya. Siguro tumagal lang siya ng 3 oras. Kanina malakas siya eh. Iba pa rin talaga yung mga ilaw natin na to. Mas tumatagal talaga tong mga to. Ang una nating gagawin ay maghihigib muna ng tubig, nakalimutan ko. Inop ko muna yung 4 na light kasi mag-iigib ako eh. Para medyo ano lang siya, dim lang siya. Kaya maganda siyang tingnan pagka ganyan, para siyang may Christmas light, no? Ngayon, ayun yung pwesto ko. Tapos sa harapan ko, ayun yung CR. Mga 50 meters lang. Ito yung CR. Ayan, ganda. Okay, so ito yung para sa meal, urine. Then dito, toilet. Sa babae naman, tao po. Walang tao. Okay, toilet. Isa pang toilet. So sa gitna niya ay lababo. Oh, matagal nang walang nagka-camp dito at may mga alikabok na to. Check ko muna sa labas. Baka meron silang mas malaking gripo. Okay, wala dito. Sa kabila, wala rin. Dito, shower area. Ayun. Wala ring gripo. Shower lang siya. So, doon talaga tayo sa lababo kukuha ng tubig. Ang iniisip ko kasi, maliit lang yung gripo niya. Ngayon, kapag mag-iigib tayo, medyo hirap yung aking balde. Sabagay, kahit konting tubig, pwede na. Pwede na to. Sasayang muna ako. Dati, Coco din yung bigas na gamit ko. Ngayon, binalik ko sa Japanese rice kasi gusto kong kumain gamit chopstick. So, para makapag-chopstick ka ng kanin, kailangan medyo malapot. Itong pinakamaliit na kaldero ang gagamitin ko. Ngayon, habang nagpe-prepare ako ng pagkain, unlike before, bago matulog magbo-bonfire. So ngayon, habang nandito tayo, nag-aayos ng gamit, nagluluto, ganun. Sisindihan na natin yung bonfire kasi ito tumatagal naman ng 4 to 5 hours para meron lang tayong dagdag liwanag. Iba yung vibe pag may apoy-apoy, di ba? Eh ito, hindi naman mausok kaya okay lang. Ayan, 3 lang muna para mas tumagal. Ayan, ganyan ang itsura ngayon, di ba?
safe pa. Kasi meron siyang lagayan. Dahil nga magcha-chopstick tayo, so kailangan yung meat natin ay putol-putol. Ganyan ang itsura ng meat natin. Ang lamig pa niyo. First time kong magluto sa camping na malamig yung niluluto ko. Ako ang gusto ko, pag nag-aayos ng pagkain, sinachop-chop ko muna lahat para pag kumilos ako, pare-pareho. Halimbawa, yung paghihiwa ng bawang sibuyas, para mamayang nakasalang na, tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon, ito yung bawang, magcha-chop lang tayo ng kalahati. Tapos 2 sibuyas. So, ang unang gagawin ay lalagyan natin siya ng salt and pepper. Tapos, imimix lang natin siya. Ay, malinis naman yung kamay ko. Ilagay tayo ng canola oil. Parang ang dami kong mantika. Okay, so ito yung ating mushroom. Iluluto muna natin to. Hindi nga pala kasama yung sabaw. Bawasan ko lang yung mantika. Ang dami. Okay, pwede na ilagay yung mushroom. Okay, so mukhang okay na to. Pagkatapos ng mushroom, yung beef naman. Amoy samji. Okay, mukhang okay na muna to. Ngayon, tatapon natin tong mantika. At ang ipapalit natin ay yung butter. Ang dami. So, ilalagay natin ang sibuyas. Tapos ang bawang. Kapag okay na, lalagyan natin ng harina. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, lalagyan natin ng tubig. Dahil ilalagay natin yung beef broth. Lalagay ko lang kalahati. Yan. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung beef broth. Tsaka natin ilagay yung beef. Tsaka natin takpan. Let's see. Yun. Ngayon na kumukulo na siya, lagyan natin ng all-purpose cream. Salt and pepper ulit. Ilagay ang mushroom. Gusto ko siya na may mais. Tikman natin. Di ko alam kung sumobra yung all-purpose cream eh. Sobrang linamnam niya eh. Tapos nalalasa mo yung mushroom. Okay, pwede tayong kumain. So ang sabi ko ay kakain ako gamit ang chopstick. Kaya sasandok ako ng kanin dito. Lalagay ko sa bowl. Tapos yung isang mangkok ay para sa ulam. Hindi pa tayo 100% ready sa pagkakamping gamit ng van. Kung ano lang muna yung meron tayo, yun muna yung pinagtsagaan natin. So, eto naman yung ulam natin ngayon. Creamy beef mushroom at yung Japanese rice natin. Tara po, kain na tayo. Para tayong kumakain ng burger steak. Tapos ito yung gravy niya. Tikman natin yung laman. Unang subo. Kain po tayo, init. Makunat-kunat yung beef. Init nito. Ito yung sinasabi ko. Kaya Japanese rice yung gusto ko. Tingnan mo pag tina-chopstick mo. Sama-sama sila. Sabi ko na eh, masarap pag may mais to eh. Okay, yung mushroom, tingnan natin. Lambot. Parang ang liit ng mushroom ngayon. Kanina, laki-laki nito. Sarap. Medyo matigas lang yung beef. Tignan nyo. Habang kumakain tayo, may apoy dun. Sarap nakikita. Kahit doon ka na lang tumingin. Eh.
Sarap nito ah. Vanilla. Lasang Coke float. Dito mo naumpisa yung pagkain ng longan. Ang hirap hindi dumighay kapag nakaharap sa camera. Cut! Tignan nyo yung apoy. Habang tumatagal, lumalakas siya. Kaso bumibilis din yung pagkawala ng wax. Yun, ang lakas oh. Maya-maya niyan, mga 30 minutes na lang itatagal yan. Pag ganyan na siya kalakas. Ayan oh, narinig mo yung pagkulo. Dapat talaga may owning yung van ko dito, no? Para pagbukas ng sliding door, may bubong. So ngayon, mag-init na ako ng tubig. Mag-shower muna ako. Bibilisan ko na yung pag-shower kasi gusto ko na maglaro. So dito yung shower area. May heater pala dito. Sige, maligo muna ako guys. Ngayon dahil wala tayong awning, may iwan tong lamesa sa labas. Hindi ko naman pwedeng iwan na bukas to dahil matutulog na ako. Tsaka papasukan ako ng mga insekto. So ang gagawin ko, itatabi ko muna to dito sa may sliding door. Total, wala namang ibang tao dito. And based sa obserbasyon ko, walang mga ligaw na hayop na pumupunta. Tao, walang dumadaan. Feel ko lang safe yung mga gamit dito sa side ng sasakyan. So hindi ko muna may pasok to. Kasi nga, ipapasok ko tong trolley. Dahil mas importante to. Lalagay ko muna dito. Total, nandito yung sliding door. Pati itong maliit na table. Tapos itong trolley, pasok muna natin sa loob. Sarap na to. Yan. Ito yung isa sa dahilan kung bakit kailangan mo ng awning or canopy. Kasi tulad dito, nakaharap siya sa taas, no? Nagkaroon siya ng tubig-tubig. So kung tayo, walang bubong, sa ulo natin mangyayari. Kaya kung minsan, yung iba sinisipon, di ba? Nag-iisip ako kung ano yung pwede kong itakip sa bintana para hindi pumasok yung mga lamok. Ito lang yung meron ako. Kaya ito yung pantatakip ko sa bintana. Ngayon, para maidikit ko siya sa bintana, didikitan ko siya ng duct tape na kulay black. Pwede ko nga palang itupi muna to. On naman natin lahat ng ilaw. Back credit going around, homie.
It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. Oh, yan na yung The Village. Shit. Sige. To be continued. Ilang percent na lang? 44%. Maganda pala to. Nakakatakot din. Alam ko meron ng bagong Resident Evil eh. Kaso hindi ko pa kasi natatapos tong mga to. Binili ko lang tapos hindi ko na nilaro. Wala lang, gusto ko lang magkaroon. Kasi nung bata ako, PlayStation 1 talaga ng pangarap ko nun eh. Kaso hindi ko kaya bumili. Ngayon, i-off ko yung mga ilaw na to para mas madilim at hindi ako makita sa loob. Wala pa kasi akong nabiling kortina. So, yung windshield kasi, light lang yung tint nun. Unlike dito. Kaya pag may dumaan sa harapan, kitang-kita ako dito. Kaya dapat dyan, may kortina. Good night, guys. Yun talaga disadvantage pag natulog ka sa loob ng sasakyan, no? Pero pag bukas, ano naman, okay naman yung hangin, presko naman.
Ito pala yung magandang pwesto talaga, oh. Tapos may awning ka dito. Oh. Bago ako magluto ng burger, kakape muna ako. Baliktad yung lamesa ko. Yan. Hayaan ko na munang nandito yung mga kaldero para hindi sila nagkakaskasan kapag ginagalaw ko yung lamesa. Nung nga palang nag-guesting ako sa Suzuki, may nagbigay sa akin ng coffee beans. Then nilibre niya ako ng coffee. May-ari siya ng isang maliit na coffee shop. At sabi niya, tikman ko raw to. Etong coffee bean na to is pinag-aralan daw to para makuha yung tamang timpla. Base dun sa panlasa ng mga scientists. So titikman natin ngayon. Anong amoy yun? Amoy bulaklak. Alam mo yung pag pumunta ka sa simbahan, ano yung unang-una mong maamoy? Di ba, sampagita? May pagka-sampagita yung lasa niya. Para mas ma-appreciate mo yung kape, especially yung ganito ka-special na kape. Dapat yung kape, hindi mo lang siya iinumin. Kailangan lalasahan mo talaga siya. Baga nanamnamin mo. Okay, so shoutout nga pala sa Overclock Coffee Shop. Yan, located dyan sa Lawag, malapit sa SM City Lawag. Maliit lang yung tindahan pero quality yung mga kape. Okay, ngayon, iluto na natin yung pinaka matagal ko nang iniisip gawin. Yung gumawa ng sarili kong burger. At ito pa ang malupit. Yung cooler ko, almost 24 hours na rin siyang may yelo pero hindi pa rin siya natutunaw. Grabe. May yelo pa rin, oh. Lupit. Kaya yung aking giniling, ayan, matigas pa rin. Kaya kahit walang freezer, yung may cooler ka lang na ganito, maganda na. Siguro dahil malaki siya, tas ang konti lang ng laman, kaya tumagal yung yelo, no? Abot pa to hanggang bukas kung hindi ka panay bukas sara. Ngayon na natin magagamit yung non-stick frying pan natin kasi hindi natin kailangan lagyan ng mantika to. Okay, ang first is bibilogin natin ang ground beef. So hahatiin natin siya into 4. Bilogin mo lang siyang ganyan. So yung video na napanood ko, iba yung ground beef na ginamit niya eh. Yung parang lumalabas sa butas, yung maraming butas na gaganon siya. Ang next is hihiwain yung sibuyas. Ayan. Ganyan yung pagkakahiwa. Pagkatapos sa lettuce naman is hindi naman to hihiwain. Kukunin lang natin yung fresh. Okay, ngayon lalagay natin ang beef. Ipa-flat natin to gamit ng platito. So, naghihiwa-hiwalay siya, no? Malalaki pa yung pagkakadurog sa beef na to, no? Naging corn beef yung pati ko. Ano nangyari? Paano ko ilalagay sa tinapay to? Malalaglag. Maling ground beef yata yung nabigay sa akin. Ang nabigay nila pang tortang giniling. Hindi, alam ko na. Meron pang isang pag-asa. Lagay na natin yung cheese. Baka dito kumapit. Oh, yan, cheese. Sige, isa-isa kayo. Nakalimutan ko bumili ng kamatis. Kulang tuloy. Pati yata yung cheese, mali. Bakit ayaw matunaw ng cheese? Tsaka maputla yung pagkakayelaw ng cheese. Diba dapat medyo may pagka-golden siya? Patong natin sa taas niyan. Para double cheeseburger. Yung burger ko naging ulam. Buti na lang meron tayong bread knife.
Nakalimutan ko tuloy lagyan ng asin at paminta yung giniling. Ihabol ko na. Baka walang lasa to eh. Pwede naman, di ba? Ganun din eh. Konti lang. Yan. Ngayon, gagawa naman tayo ng kanyang sarsa. Mali itong ginagawa ko. Magkakaroon ng round to. Mali yung mga ingredients na binigay nila. Hindi pang hamburger. Pang ulam. Yung cheese dapat natutunaw yun, di ba? Buti yung ketchup na binigay nila. Tama naman. Tomato ketchup ng Del Monte. Hindi papa ketchup yung binigay nila. Tapos, paprika. Siguro, ipakita ko sa inyo itong ginagawa ko para makita ninyo yung itsura. Para makita nyo yung kapalpakan natin. So, paprika. Ayan, ganyan lang kadami siguro. Yan. Kung gaano kadami yung paprika, ganun din kadami yung garlic powder. Ito naman yung mustard. Hindi ako sure kung asukal o asin ang nilalagay eh. Siguro asin na lang. Konti lang. Yan. Tapos, haluin natin. Ayan. Ganyan na siya ngayon. Okay, lagay na natin sa tinapay. Sayang, walang tomato. Dapat ito, tomato lettuce ketchup eh. Para akong si Mr. Bean. Napanood nyo ba yun? Nung gumawa siya ng sandwich. Nakaupo siya sa bench. Okay, so ilalagay na natin yung giniling. Ito yung ating double giniling burger. Tapos, lagyan natin ito. Ayan o, nalalaglag yung giniling. Ay, yung sibuyas nga pala. Ayan. Naku, ano kaya ang lasa na ito? Double giniling burger. Let's go. Hinahanap ko yung lasa ng beef patty o yung giniling. Hindi ko malasahan. Mali ito. Hindi siya lasang burger. Mali. Bawi na lang ako sa malamig na inumin. Tama naman yung mga nilista ko eh. May mali lang. Sa ground beef, may specific brand na para sa burger talaga. Yes, tama. Ground beef, di ba? Maraming klaseng ground beef. Pag sinabing cheese, maraming klaseng cheese. So, baka pwede nyo akong maturuan dyan sa comment section kung anong klaseng giniling, kung anong klaseng cheese ang kailangan. Dapat yung natutunaw. Hindi ko malasahan yung burger sa ginawa ko. Para akong naglaga ng giniling. Hindi ko naubos yung isa. Pero okay na rin. At least may laman yung tiyan ko ngayon bago umuwi. Reviewin naman natin yung campsite. Sakto, hindi mainit. Maraming ilaw dito. Magandang tignan pagkagabi. Bawat puno may ilaw. Kahit dito, tad-tad ng solar panel. Ang sabi nila, dito yung mga nagka-car camp, then yung mga nagte-tent, pitching, doon sila banda. Kaya kung makita nyo, merong naka-tent doon. So dito, ang pinaka gusto ko dito is yung ground. Pwede kayong magtakbuhan, yung mga bata, pwede maglaro, kagaya ng mga ginagawa ng mga bata doon. So, tingnan nyo yung surface, oh. Flat na flat. Ang napansin ko lang, iwas lang kayo sa mga pinagputulan ng puno dito. Lalo na sa gabi, hindi nyo siya makikita kasi walang ilaw dito. Baka may magtakbuhan dito. Hindi nyo mapansin, baka masubsob. Maraming mga nakaumbok. Tsaka sa mga nakasasakyan naman, titignan nyo rin. Kasi baka sumayad naman to sa mga bumpers ninyo, lalo to sa mga nakasedan. Sa mga gilid ng campsite, sa tabi ng bakod, may mga puno naman. Doon pwede kayo magpwesto. Pero nagpapatugtog din kasi yung may-ari. Kaya kung ayaw nyo narinig yung music nila, medyo layo kayo ng konti, kagaya nitong pwesto ko. Pagka alas 12, papunta ng hapon, mataas yung araw, so nakalilim na. Kapag umaga, doon sumisikat, doon yata siya lumulubog. Ito yung sinasabi kong sobrang daming solar panel. Diyan sa puno, tinatad nila. So, bawat puno may ganyan. Ito naman yung CR. Nasa gitna siya ng campsite. Ang pwesto ko nga pala, ang pangalan niya is Camp 2. Yung receiving area nandun. Ito naman yung Camp 1. So, nakaseparate yung may mga nakasasakyan, nakamotor, sa mga nagte-tent lang. Dito may half court. Ayan, maganda maglaro dito. Pwede manghiram ng bola. Tapos napapalibutan siya ng mga puno na ganyan. Dito naman, ayan, ang ganda oh. Meron siyang pathway. So sa left niyan, merong mga kubo na pwedeng rentahan. Hindi ko lang natanong kung magkano yung rent dito. Kasi pag chinat mo yung page nila, parang AI yung nagre-reply. Dalawa sila, parehong itsura. Tapos merong open kubo doon. Tapos dyan, pwedeng umupo. Hindi lang ako makalapit kasi may camper. Eto, meron pala silang tindahan dito. May upuan at lamesa. Pwede ring umorder ng
tape. Then sa harapan yan, merong swimming pool. Ito yung para sa bata, ito para sa adult. Para naman sa mga bata, may playground dito. Ayan yung palaruan nila. Then sa right side niyan, may open kubo ulit na mas malaki pang grupo. May outlet pala dito. Pwede pala natin i-charge dyan yung ating EcoFlow. Dito mukhang pwedeng mag-golf, pero maliit lang, may net kasi. Ganito pa kalawak dito sa likod. Hanggang dun pala to. So hindi pala rectangle in shape ang kabuang lote nito. Ito naman yung para sa rate nila. Pakicheck nyo na lang. Kahit anong klaseng sasakyan, makakapunta dito. At based sa drone natin, kita nyo, puro bukid yung nakapaligid dito. So malayo din siya sa main road, kaya wala kayong narinig na sasakyan na dumadaan. Kung gusto ninyo ng open ground, sobrang tahimik, malapit sa expressway, tapos madamo, yan, check nyo yung campsite na to. Searchable naman siya sa Google Map and Waze. Okay, sa pag-pack up naman natin, actually, ilalagay lang naman natin sa bag yung mga sinetup kong yun. Kung tutusin, kahit hindi ko na ibalik sa lagayan yung lamesa, kahit ganyan na yan, pwede. Kasi sa luwang ba naman ng van ko, kahit paano mo sila ilagay, okay lang, hindi mo din nakikita sa labas. Buti na lang, itong van ko, pwede siya sa 4 na klase ng task. Una, pang motor. Pangalawa, pang pamilya. Pangatlo, pang negosyo. Pang-4, dagdag na natin sa listahan ang pagka-camping. Alright? Ngayon naman, sa iba kong kagamitan, check nyo na lang dyan sa lower left screen ninyo. Available lahat yan dyan. Check muna natin kung ilan yung na-charge sa ating EcoFlow. Kasi tulad ngayon, no, maulap, so hindi siya masyado makasagap ng power. Ayun, 51% na siya. Kanina, 43%. Okay. So, ang priority iligpit ay siyempre yung ating PlayStation tsaka monitor. And then, yung ating table na panglutuan. So, sa pagmamotor naman, kaya tayo talagang nagliligpit. Yung inaayos talaga natin kasi kailangan nating i-arrange properly yung mga gamit para magkasya dun sa bag at hindi magkalaglagan pagka bumabiyahe ka. Eh, siyempre, alam nyo naman, konti lang yung kaya mong bitbitin sa motor. Tapos, minamaximize mo yung bawat space na meron siya. At hanggat maaari, yung mga gamit nyo, dual purpose. So, nakita nyo yung kagandahan pagka nakasasakyan, di ba? May advantage and disadvantage sila. Sa pagmumotor naman, hindi ka matatraffic. Mula dito hanggang sa amin, 2 to 3 hours lang yung biyahe. Ngayong nakaban ako, nakakamiss yung kayang gawin ng motor habang bumabiyahe. Pero pag nakamotor ka, nakakamiss yung kayang gawin ng nakasasakyan. So, yun lang at yun, ligpit ko muna yung mga gamit. Itong mga kaldero, hindi ko na sila ibabalik sa lagayan. Dito ko na lang siya ilalagay. Dapat hindi muna ako nagsapatos eh. So nakikita nyo yung mga kamalian ko, no? Dahil syempre ito'y first time lang natin mag-camping gamit ng van. Unlike kapag nakamotor tayo, yun at yun din yung ginagawa natin. So kahit di ka na nag-iisip, automatic kumikilos yung katawan mo. Ayan, safe na siya. Ang next naman is itong power station. Hugutin mo lang to. Ibabalik lang natin siya sa bag. Ito, sure ako, madalas nakakalimutan ng mga car camper. Itong kanilang solar panel. At ang pinakalas, itong mini table. Ito naman, ibababa ko na dito. Para pag sara ng pinto, babangga siya. So magmumove na lang siya pag ganyan. At least hindi na siya pwedeng matumba. Hindi ko muna nagamit tong RC natin kasi wala namang batuhan dito or parang maliit na bundok ganun para gapangin niya. Puro grass eh. So pambashing yung pwedeng RC dito. Sa next vlog, hanap tayo ng campsite na pwede to. Alright, ganyan yung itsura ng likod ng van natin. Ang luwang pa. Hindi ko na sana tatanggalin eh. Pero baka kasi magyugyugan. So tatanggalin ko na. Madali naman siyang tanggalin kasi magnet lang siya. Ito, nakalimutan ko na naman. Bago nyo isara yung sasakyan, pagpagin nyo muna para mawala yung mga lamok. Wagwagin mo lang ng ganyan kung saan ang lalabas yan. Yan. Yung sapatos ko nga pala. Munti ko na makalimutan. Dito sa likod. Yung sasakyan natin, parang walang nangyari. Parang hindi tayo nag-camping. Super enjoy. Hindi ako napagod sa pagliligpit.
Bye-bye po! Sobrang presko nakikita, lahat green. Kaya sulit ang campsite. Let's go! Tayo na sa garahe, alright? Alright, sa wakas nakarating din. At ang oras ay 10:44 PM. Sobrang matraffic ngayon kasi natapat ng Friday. Uwian. Ang daming umuwi ng norte. So, ganun talaga. Nakakapanibago. Medyo nakaramdam ako ng pagod sa biyahe natin ngayon. Sa next naman, meron akong good news sa inyo. Nasa Dream Bike page na yung ating Zone Test 400G kulay black. Maraming salamat sa mga nagatid sa akin dito. At please, paki-comment po ulit dyan kung paano yung gagawin natin sa burger.